mas pinaka-importante yung pangalawang kamatayan na dapat natin paghandahan. Kasi yun ang inaalala natin sa ating Panginoon, hindi yung makalupa, di ba? Kami, Diyos sa Malabon, araw-araw kami paksiw, busog na kami, hindi na kami nag-aaral, isang gulay, kuntinto na kami, wala kami, malalakas kami. Diba, kahit gano'ng katrabaho importante, is kagulay, napaka-importante po sa katawan natin. Hindi na po kami nag-aaral ng anong bagay, ang pinaka-importante yung hindi tayo ginugutom na ating Panginoon, mapapalad po tayo. Nakalipat. Salamat sa mga nanonood ng live, na walang sawang pagpanunod. Ito po ay hindi po mapapagam, hindi ko kayo mapapagod sa panunod sapagkat ito ay pinaka-importante ng pang-spiritual na buhay. Tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. Yan. So, God is good. All the time. All the time. Yan. So, puri ng Diyos, no? At salamat kay Brother Jerry sa kanyang regalo sa akin, sa aking birthday. Yan. Mamaya susutin kay Brother Jerry sa service natin. Meron tayong service na rin sa building 30. No? Mag-isap lang tayo mamaya. Yan ang susutin ko. Service na rin yan. Service na rin yan. Baga sana gagamitin natin yan para kay Lord. Kaya salamat na sa iyong pagbigay. Ibabalik sa iyo ng Lord niya ng 6 at umapo pa. Mas maraming pa dyan. No? Mag-multiply yan. Mag-multiply. So, maniwala ka lang. Deklarasyon niya, kumbaga sa sabi nga, magkaroon siya ng laptop. Dahil nga, yun ang hinihingi niya kay Lord. Yan din ako, sabi ko kay Lord, kung ako gagamitin mo, hindi talaga ako mangungupahan. Magkakaroon talaga ako ng sariling sambahan. Kasi kung mangungupahan ako, Lord, huwag na lang. Kasi nga, mahirapan lang ako. Nautusan hindi. Nautusan. Kasi binigyan ako eh. No? Binigyan ako. Ginamit si Chairman. Pinatawag ko si Chairman sa barangay. Pastor, punta ka sa building 8. Meron akong binigay sa iyo na 2 unit. Bakuran mo na. Gawin mo simbahan. Ayan. Binakuran mo na ito. Sabi sa akin ng coordinator, bakuran mo na pa. Sabi ni Chairman dito. Nasa iyo. 2 unit ito. Ayan. Tapos, nung isang nakaranding taon, sabi sa akin ni Chairman, punta ka doon sa building, sa Aroma. Hanapin mo yung lugar na yun. Linisin mo. At gawin mo rin simbahan. Hinahanap ko yun. Punta ko kay sa barito yung building 30. Sabi niya, yun. Kasi sabi Chairman, yung gawin gawin lugar na pagdadausan ng gawain. Sabi sa akin ni wala rito eh. Hindi mayroon. Siguro sinabi siya man doon sa dulo, yung dating basketball court. Yun. Nung inano namin yun, sabi nga sige pas, tulungan namin yung maglinis. Nilinis namin, no? At yun na binigyan naman sa atin ng Chairman yun. So yun ay mahaba yung malaki-laki. So, yan ay deklarasyon. Na kumbaga sa hinihingi natin kay Lord. Kumbaga sa inuutosan natin yung Lord, na Lord, ibigay mo po sa akin to. Dahil wala akong kakayanan, mangupahan. Ipagkatiwala mo sa akin ang lugar na ito. At mayroon siyang ginagamit. Sino ginagamit niya? Siyempre si Chairman. Kasi si Chairman ang mayroong authority para ibigay sa iyo ang lugar na yan. No? Hindi naman personal bibigay sa inyo, Lord, ito sa iyo. Hindi sa iyo. Hindi. May gagamitin ng Lord. Meron siyang pagdadaanan ng hinihingi mo. No? Meron siyang pagdadaanan. Katulad niyan, gusto mo magkaroon ng housing lot. May pagdadaanan yan. Ano pagdadaanan yan? Yung business mo. Kaya Brad, yung business mo yan. Panghawakan mo yan. Business, panghawakan mo yan. Dahil yun ang gagamitin ng Lord para maging daluyan yan ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. Katulad ng nangyayari doon sa mga nauna sa iyo. Amen mo ba? Dahil nagtiwala lang ni Israel yung gusto sa atin ng Panginoon na huwag ka lang mawala ng pag-asa. Dahil nga, hanggat buhay ang tao ay meron pag-asa. Basta
Huwag ka lang, ideklara mo lang, huwag ka lang magbago. Kasi kung pabago-bago ang isip mo, sabi ni Lord, yung pabago-bagong isip, huwag na siyang humagad na tatanggapin niya ang kanyang hinihiling sapagkat hindi niya alam kung ano ang kanyang gusto. Alam, kung anong gusto mo, malaki man yan o maliit, huwag kang magbago. Matagal man yan o importante, nilalakaran mo yan hanggang sa kaya mo. Amen. Hanggang sa kaya mo. Hindi ka nagsusuko. Ako hindi ako sumusuko. Darating ang araw na dadagdagan tayo ni Lord. Amen po ba? Amen? Dadagdagan tayo ni Lord. Kasi isa, dalawa, tatlo. Maganda na yun. Kasi sabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama para maging katuwang niya sa mga gawain ng ating Panginoon. Kaya salamat sa inyo. Kayo po yung mga kasama ko sa gawain ng Panginoon. Sama-sama po tayo habang tayo narito sa mundo nito. Darating ang araw, aalis tayo dito. Amen po ba? Aalis tayo sa parang ng kamatayan. Si nanay, natitira lang kay nanay, 88 na siya. Ibig sabihin, natitira lang niya sa mundo nito, 32 years na lang. No? 32 years na lang natitira niya sa mundo nito. Kaya, kumbaga sa kung abutin na tatay ni nanay ng 32 years. So, mag-ista. Kaya lahat po tayo, no? Lahat po tayo, hanggang natin na masunod ang kalooban ng Diyos na hindi natin alam kung kailan tayo mananatili sa mundo nito. Alis tayo sa mundo nito ng biglaan na hindi natin inaasahan. Biglaan lang po pag-alis natin dito sa mundo. Nandiyan pa ba tayo? Siyempre, sinatutulog na ka. Amen! God is good! All the time. All the time! God is good. Yan. So, purihin ng Diyos. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. Tayo po ay mananalangin. Ang ating pong topic ngayon, ikaw ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Yan. Ayan po ang ating topic ngayon. Ikaw ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit ng Diyos. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming pong mapapakinggan. Ito po maging pagpapala sa bawat isa sa amin narito, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat na narito, maging lingkod. Patuloy niyo po bigyan ng kalaman at karunungan para patuloy ko pong may hayag sa kanila, Panginoon, sa aming kaligitnaan, ang iyong mga salita na nagbibigay buhay at kagalakan sa puso ng bawat pusong nakakarinig at makikinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Hindi lamang sa lugar nito, maging sa mga nanonood sa YouTube channel, maging sa manonood, Panginoon, sa Facebook, O God, na kung saan ay ang pagpapala nito ay dumaloy sa kanila at patuloy na magkaroon sila ng kagalakan, kapayapaan sa mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay ang ating pong pag-aaralan, ikaw ba ay may buhay na walang hanggan? Halimbawa, tinanong ka ng mga tao, sis, may buhay na walang hanggan ba? Mayroon ka na ba buhay na walang hanggan? Masasabi ba natin yun na ikaw ay may buhay na walang hanggan na? Amen? Amen. Masasabi natin yun. Pero ang buhay na walang hanggan, wala po rito sa mundo. Tandaan po natin yan. Wala po rito sa mundo ang buhay na walang hanggan, sabagat ang sabi sa banal na kasulatan, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hanggat na dito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Pero pwede mong sabihin, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede mong sabihin. Dahil kapag namatay tayo lahat dito, pag alis mo sa katawang lupang ito, saka mo matatanggap ang buhay na walang hanggan. Katulad ni Lazaro, nung namatay si Lazaro, ano nangyari sa kanya? Inaalim siya saan? Sa piling ni Abraham, at doon ay wala ng kamatayan. Amen? At doon ay wala ng kamatayan. Wala ng paghihirap. Kung dito sa mundong ito, ang katawan mo ay bako-bako. Ang katawan mo hindi makalakad.
sa langit. Sabi sa Biblia, nang mamatay ay pangit, nang mabuhay ay malusog at maganda. Amen! Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kaya paano tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sumampalataya sa anak ng Diyos. Kaya kung ikaw at ako ay sumasampalataya sa anak ng Diyos, masasabi mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Dahil sabi doon sa John chapter 3, verse 16 hanggang 17, ganito sinasabi ng Biblia, sapagkat kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kayo binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, sa anak ng Diyos, matitiyak mo, masasabi mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pero sabi, bakit kayo mamamatay? Kailangan mong mamatay, sis. Dahil hindi mo papapatayo ang buhay na walang hanggan hanggat hindi ka namamatay. Amen! Si Jesus Christ namatay at muling nabuhay. Saan? Sa Espiritu. Ang mga alagad namatay. Amen! Dahil sabi totoo ng Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Romans chapter 15, verse 50, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 50, na pinakikita doon ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Pero masasabi natin na kapag ikaw sumampalataya kay Kristo, masasabi mo ikaw ay may buhay na walang hanggan pag-alis mo sa mundong ito. Amen! Kaya yung mga namatay na sa mundong ito, dalawa lang ang patutungan ng tao langit at infierno. Ibig sabihin, kung may buhay na walang hanggan, nakasya siya, meron rin buhay na pagdurusa na walang hanggan din. Anong pipiliin mo? Buhay na walang hanggan na kasya siya, na wala nang hirap, wala nang gutom, wala nang pagdurusa, o yung walang hanggang pagdurusa doon sa apoy ng impyerno. Kung dito pa nga, patayin mo ang mga electric pa nito. Kung hindi mo kakayanin ang init, tiyak na hindi mo rin kakayanin ang impyerno. Amen! So doon ay sinasabi, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos. Doon ka lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi niya sa John chapter 3 verse 36, ang sabi ng Biblia ay ganito, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So diyan ay pinakikita ng banal na kasulatan na masasabi mo na tiyak na ikaw ay may buhay na walang hanggan dahil ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos. Dahil kung hindi ka sumasampalataya sa anak ng Diyos, hindi mo masasabi na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang sasabihin mo, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen! Ang sasabihin mo, ang Diyos lang nakakaalam kung ako ay may buhay na walang hanggan. Pero tinitiyak sa iyo ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan kung naniniwala ka sa anak ng Diyos. Sumasampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ganito sinasabi sa Christian chapter 5, verse 11 hanggang 13, ganito sinasabi ng Biblia. Ito ang pagtotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino mang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan.
Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! Amen. So diyan ay sinasabi ng banal na kasulatan, tinitiyak ng Diyos, bagamat nandito ka pa lamang sa mundong ito, sinasabi na sa iyo ng Diyos kapag namatay ka, na wala ka sa mundong ito, 100% yung pangako ng Diyos sa iyo na buhay na walang hanggan ay ibibigay sa iyo. Amen? Ibibigay sa iyo. Ang kailangan mo lang magpatuloy na maglingkod kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo hanggat ikaw ay nabubuhay. Kung may pangarap ka na magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito, higit na pangarapin mo ang walang hanggang buhay. Amen? Makakamtan mo lamang ayan sa pamamagitan ng iyong pananalig at pananampalataya kay Kristo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pangalawa, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sumampalataya sa mabuting balita. Kailangan mong sumampalataya o maniwala sa mabuting balita. Ang mabuting balita ay walang iba kundi ang Bible. Naalala niyo ang mayaman doon sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 30 nang sinabi ng mayaman, Ama, utusan niyo sila sa roon, ituto ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila sapagkat naging hirap ako sa apoy na ito. Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa. Ngunit sila sa rin nagtiis ang kahirapan. Ngunit ngayon siya'y inaaliw sa rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat ay nilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga nariyan ay hindi makaparini at ang mga narini ay hindi makapalian. Kaya sabi ng mayaman, kung ganun po ang Abraham, pinamamanik ko na lang po sa inyo. Mapupuntahin nyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Parunin nga ninyo siya upang sila'y babalaan, upang hindi sila humantong ito sa dako ng pagdurusa. Dito pinakikita, kapatid, makakamtan mo lamang ang pangako ng Diyos o parusa ng Diyos kapag ikaw ay namatay na. Amen? Amen. Kaya kapag namatay ka sa mundo nito na walang pananalig at panampalataya kay Kristo, hindi ka pupunta sa langit. Pupunta ka doon sa apoy ng pagdurusa. Kaya yung mga namatay na ngayon na walang pananalig at panampalataya kay Kristo, naghihirap na sila doon at sila hindi na pwedeng patawarin ng Diyos sapagkat ang kapatawaran ng Diyos nung ikaw ay nabubuhay pa. Amen. Sample. Meron tayong chairman, tama. Meron tayong mga kagawad, tama. Meron tayong mga barangay tanod. Pag sa barangay ni chairman, meron nagkakasala, saan muna pupunta sila? Pupunta muna sila sa mga XO para ayusin ang kanilang problema. Pag naayos sa XO ang kanilang problema, wala nang problema. Pero kapag hindi naayos, saan sila pupunta? Pinaka-final. Kay chairman. Ganon din sa kay Lord. Hanggat buhay ang tao, pwedeng ayusin ng tao ang kanyang problema. Amen? Kanino siya lalapit para maayos ang problema? Sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Sa mga lingkod ng Diyos, kami ng mga ginagamit ng Panginoon. Kami ang nag-aayos ng iyong problema. Itinuturo namin sa iyo ang daan upang maayos ang iyong problema. Kung hindi kayo maniniwala sa amin, wala nang magagawa, kundi dadirect ka na doon sa Diyos. Amen! Doon ka na dadirect
sasabihin na ng Lord, wala, hindi naniniwala sa amin yan eh. Kaya siguro ito na ang bahalang humatol yan. Pero kung naniniwala sa amin yan, tumanggap kay Kristo yan, bilang Panginoon, nagsabi ng tagapagligtas ng buhay, nagsisi sila sa mga kasalanan. Ang sasabihin namin kay Lord, ang taong yan ay tumanggap kay Kristo. Ang taong yan ay nagsisi ng mga kasalanan. At ako'y naniniwala, pinatawad mo na sila. Amen! Pero kapag hindi sila pininiwalaan, kaya sabi na Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa kasi baba ng lupa. Meron nangangaral doon, hindi mo pinansin. Dahil ang akala mo kapag namatay ka, tapos na. Wala na. Hello? Pag namatay siya, tapos na. Yan ang sabi ng iba. Kapag namatay na ako, wala na ako eh. Tapos na ako eh. Hindi niya lang, ang pintuan sa kapahamakan ay ang kamatayan. Hindi niya rin alam, ang pintuan sa buhay na walang hanggan ay ang kamatayan. Kaya sinasabi na namatay, ano nangyari? Ang ganda na ng buhay. Hindi dapat kitongin. Ibig mo ba? Wala nang sakit at karamdaman. Maganda na. Malinis na. Kaya, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, maniwala ka sa magandang balita. Yung mabuting balita na ipinangangaral ng mga lingkod ng Diyos, dahil yun ang tanging paraan. Kaya sabi ng Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, pakinggan nila yon at paniwalaan. Hello! Pakinggan nila yon at paniwalaan. Pero sabi ng mayaman, hindi po sapat yun. Pero kung may isang patay na muling nabuhay, tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Nakita na ng patay ang hindi nakikita ng buhay. Hello? Ano ang hindi nakikita ng mga patay na hindi nakikita ng buhay? Ang buhay na walang hanggan. Nakita ba natin buhay na walang hanggan? Hindi. Pero nakita na yan ng mga patay. Nakita na ng mga patay ang impyerno. Amen? Pero nakita mo ba yung impyerno? Hindi, dahil buhay ka pa. Kaya, yung mga patay ang nakakita. Kaya sabi ng patay, hindi po sapat yun. Kung may isang patay na muling nabuhay, pumunta doon sa kamag-anak ko, at sabihin nila, magsisi sila, natutong may impyerno, tatalikuran nila ka magkasalanan. Ang sabi ni Abraham, kung hindi niya paniniwalaan ang Biblia, kung hindi niya paniniwalaan ang mga silot ni Moises at ng mga propeta, kahit ang isang patay na muling nabuhay, hindi rin nila ito paniniwalaan. Amen! Isang patotoo, marami hindi naniniwala kay Kristo na muling nabuhay. Amen po ba? Si Kristo nabuhay. Nagpatotoo. Kasama ng mga alagad. Pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya sabi niya Abraham, kahit ang isang patay na muling nabuhay, hindi nila ito paniniwalaan. Ang sasabihin nila, ay nahimatay lang yan. Hello? Nahimatay lang yan. Hindi ang totoong namatay. Nagpapatay-patayan lang yan. Kaya hindi ang totoong patay. Kaya muli yan nabuhay. Kasi hindi magkakatotong namatay. Kaya, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan mong maniwala sa mabuting balita. Sabagat ganito, ang sinasabi sa Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, hindi ko ikinayang ang magandang balita, sabagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaligtas ng bawat manampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinaya na ipangaral sa buong mundo o sa lahat ng tao ang mabuting balita, sabagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa mga naniniwala at sumasampalataya. Kaya sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral nyo ang mabuting balita o para sinumang sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya dyan ay sinasabi ng Biblia na makakatiyak ka o magkakaroon ka
ng buhay na walang hanggan kung naniniwala ka sa mabuting balita. Ang mabuting balita po ay walang iba kundi ang Biblia. Amen po ba? Hindi yung sinasabi ng mga tao, hindi yung mga sinasalita ng mga tao na wala naman sa Biblia. Sabagat ang Biblia, yan ang mabuting balita na dapat ipangaral, ipahayag ng mga lingkod ng Diyos at totoong mga tinawag at pinili ng Diyos para ang mga tao makarinig nito ay magkaroon ng tamang pananalig at panampalataya patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi naman sa Romans chapter 10 verse 14 hanggang 17, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang nangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad na nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. Gaya ng sinasabi ni Isaias, gaya ng isinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan para magkaroon ng isang tao ng maganda ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan niya maniwala, makinig ng mabuting balita. Paano siya makapakinig kung di naman siya umating sa church? Kaya kailangan natin umating sa church. Kailangan natin dumalo. Kaya sinabi ng Biblia, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo o pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Bugkos magpalakasan kayo sa isa't isa. Amen? Sabagat nalalapit na dumating ang ating Panginoon. Malapit na. Kaya last but not the least, pangatlo, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Kaya mapalad tayong mga nabautismuhan. Nakakatiyak po tayo. Amen po ba? Hello? Nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Dahil yan ang sinabi ng banal na kasulatan na ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Na sinasabi ng Biblia, kaya hanggat buhay ka, nakakatiyak ka. Bakit? Pinagkalooban ka ng Diyos ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Na totoo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi yan. Hindi yun sinasabi, may buhay na walang hanggan ako. Pero hindi ka mananabautismuhan. Hindi totoo yun. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalayaan ng langit. Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya kailangan mong sumampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi noon sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yan ang tatak sa iyo ng Diyos, tatak sa iyo at sa atin at sa ating lahat na sumampalataya at nabautismo sa pangalan ni Kristo. Dahil kung wala kang tatak ng banal na Espiritu Santo, wala kang buhay na walang hanggan. Dahil yan ang iyong ticket, kumbaga sa sinihan. Hindi ka makakapasok ng sinihan kung wala kang ticket.
Hindi ka rin makakapunta sa ibang bansa kung wala kang passport. Yan din. Hindi ka rin makakapasok sa langit hanggat wala kang tatak ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At napapasayo lamang yan mula nung ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan. Amen! Bakit? Dahil maging si Jesus Christ ba naging katulad natin? Siya ay nagkatawang tao. Bago ipinagkaloob sa Kanya ang Espiritu Santo, anong ginawa ni Jesus Christ? Pumunta siya kay Juan Bautista. Sapagkat si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig. Kaya pumunta siya kanino? Kay Juan Bautista. Anong sinabi niya? Sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang sabi ni Jesus, sabi niya, bakit kayo ang lumapit sa akin? Ako ang kailangan niyong bautismuhan. Hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Ako ang dapat niyong bautismuhan. Ang sabi ni Jesus Christ, hayaan mo ito mangyari ngayon. Sabagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Amen! Kaya ano nangyari? Tumayag si Juan na siya ay bautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Kaya nung matapos ang bautismuhan ni Jesus Christ, pag-ahon niya sa tubig, saka bumaba ang Espiritu Santo, gaya ng kalapati. Amen! At doon nagsimula si Jesus Christ ng magministeryo. Ganon din naman. Kailangan din nating maranasan ang naranasan ni Jesus Christ. Amen! Para mapasayo ang Espiritu Santo. Kaya mapalad tayo lahat ng sumampalataya at nabautisman kay Kristo. Pinagkalooban ka na ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkailan sa iyo at 100% ikaw tako'y makakapasok sa buhay na walang hanggan. Amen! Palapakan natin ang Panginoon! Yan. Ang sabi doon sa Exodus chapter 1 verse 13 hanggang 14, ganito sinasabi, kayo ba'y naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ang ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang Espiritu Santo ang katibayan. Amen! Natututo pa rin niya ang pangako sa iyo. Anong pangako sa iyo ng Diyos? Buhay na! Yan! Yan ang pangako sa iyo ng Diyos. Buhay na walang hanggan na tayo'y magiging katulad ng Diyos, na magkakaroon tayo ng walang kamatayan. Na ang magiging isang araw natin sa mundong ito ay 1,000 taon. Ang magiging isang araw natin sa mundong ito ay 1,000 taon. Kaya, yan ang pangako sa iyo ng Diyos. Kaya dito sa Roma chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sabagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Yan ang katibayan. Nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya yung mga sumampalataya at nabautismuhan ay pumalakpak sa Panginoon. Amen! Dahil 100% nakakatiyak kayo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Tayong lahat na sumampalataya at nabautismuhan. Kaya sabi doon sa Roma last but not the least, sa Roma chapter 8, verse 14 hanggang 17, ang lahat ng pinatnabayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
Sabagat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin. Namuhay sa takot, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya't nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yan ang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nakakatiyak ba tayo? Ba tayo ay may buhay na walang hanggan? Amen! Nakakatiyak tayo, bakit? Sumampalataya tayo kay Kristo. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng aking buhay. At higit sa lahat, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nagpabautismo. Tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan. Tayo nagpabautismo sa pangalan ni Kristo. Kaya ay pinakaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo at sa ating lahat upang matanggap natin ang pangako ng Diyos na tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya hindi tayo natatakot umalis sa mundong ito. Amen po ba? Huwag kang matakot dahil sabi ng Biblia, ang magliligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang magbibigay ng kanyang buhay dahil sa akin ang siyang magkakamit nito. Amen! Dahil kay Kristo. Dahil sabi, Pastor, may lagnat kasi ako, hindi ako makapagsisimba. Iniingatan mo buhay mo. Huwag kang matakot. Ang pupuntahan mo ay si Kristo, ay manggagamot. Amen! Kaya kanyang pagalingin. Kaya kanyang baguhin. Kaya niyang alisin ang naramdaman mo. Dahil ang pinuntahan mo, manggagamot ng manggagamot. Lahat ng manggagamot. Kaya purihin ng Diyos sa umaga nito, nawa ay meron tayong naunawaan na tayo ay 100% na tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo sa oras po ito. Salamat Panginoon sa Espiritu o Diyos na ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng katibayan at totoo at tunay na kami sumasampalataya sa iyo Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Na kami ay sumampalataya at nabautismuhan sa iyong dakilang pangalan ay nakakatiyak kami na kami ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin ka sa lahat na nakarinig nito, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na sila man ay magkaroon ng sapat at pananalig sa iyo. Na dapat silang maglingkod sa iyo, Panginoon. Dapat silang magtiwala sa iyo, O Diyos. Na dapat silang sumampalataya sa iyo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng bawat buhay ng bansa sa amin na ito. At maging sa mga nakikinigugan ay patuloy mo silang pagpalain. Sa mga nanonood sa YouTube channel, sa mga nanonood Panginoon sa Facebook, O Diyos, nawa ang mga salitang ito ay maging pagpapala sa buhay nila, O Diyos. Magkaroon sila ng kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat, yung pananalig at panampalataya patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya purihin ka sa lahat ng narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na po tayo sa ating pagbibigay, magbigay ng bukal sa kaluban at hindi napipilitan lang. Tatawagin ko ang ating brother na si Brother Jerry.